Yon, what's up guys? Next topic natin is CSS na. Okay. Ano ang CSS? Inline, internal, external style sheet. Bali, next nating matatakal natin yan sa mga susunod na topics. Okay. CSS, ito yung pag color ka ng design or animate. Okay. Dito naman, ang ita-topic daw natin is selector. Sa selector naman is gawa tayo ng sample. CSS. CSS. And then selector. Refresh natin. CSS selectors. Sa CSS na tayo guys. Sample natin. Class and ID. Ang class daw is dot. And then yung selector ni ID is hashtag. Sample natin. Halimbawa, paragraph tag. Test selector. Class selector class. Okay. Ang paglagay ng selector class, paglagay ng class muna sa class equals, ito yung class name. Halimbawa, set, halimbawa, ano kayong best example? Halimbawa, halimbawa, text color, text color, text color, kahit ano ipangalan nyo dyan. Halimbawa lang, variable lang yan. Kahit anong ipangalan nyo dyan. Ganyan. Wala. Sa example natin is text color. And then, sa pinakataas, dito sa baba ng title, lalagay natin style. Style, then tab. Style, then tab. Ngayon, yung selector na sinasabi niya na tag sa class is dot daw. Dot. Ayan, dot. And then yung pangalan na nilagay natin, which is text color. Alright, lagay natin. Selector, dot. Kaya siya dot kasi class name, okay? Then, check muna natin yung itsura niya ngayon. Diba ganyan? Test selector class. Ngayon, kung gusto nating palitan yung color niya, color lang. Color red. Ganyan lang. Save natin. Refresh. Alright. Basic lang, diba? Ngayon, gusto nating dagdagan ng font size. Font size 12px. Sabihin natin 24px. Refresh. Yun, lumaki siya, diba? Marami pang iba. Search nyo lang. Ganyan lang siya. Ngayon, yung isang selector, may isa pang technique na same lang din siya ng way. Halimbawa, ito naman, ID naman. Magsaselect tayo based sa ID. Papalitan na natin ID. Then, text, color, ID. Lagyan natin ng pangalan niya. ID. Ngayon, refresh natin. Ito siya, test selector ID. Dito naman, ang sabi niya is ang ID selector is hashtag. Okay, hashtag text color ID. Bakit yan ang nilagay natin? Kasi yun yung pangalan niya. Then ID siya. Kaya siya hashtag kasi ID ang sineselect natin. Ganun lang din.
Try natin color. Blue. O, diba blue? Ano pa bang mga pwede natin ano? Font style. Font style. Gawin natin. Ayun, may mga suggestion siya. Italic. O, diba? Gumana siya. Ganun lang. Next topic tayo, guys. Explore nyo na lang. Gusto nyo. Colors. Ay, ito na pala yun. Sa colors naman, yung sinasabi niya rito yung name. Ang ginamit natin is yung name. Name okay. Sa hex naman, is ito yung hex code ng color. RGB, RGBA. Okay, explain natin isa-isa yan. Sa hex. Sa hex color, dito natin kukunin yan yung hex color. Halimbawa, magse-select tayo. Pupunta tayo sa website na to. Ko-color pick tayo dyan. Halimbawa, gusto ko ng pink. Then, gusto nating i-alter pa ng konti. Ito na yung hex code. Ito yung may hashtag. Okay, ilalagay natin dito yan. Palitan natin blue ng hex code. Check natin kung magiging pink siya. Ayun, naging pink na medyo something na alter natin no? Then sa RGB, okay, burahin natin. Sa RGB, ganito siya. Pili tayo ng ibang color para maganda yung sample. Strong color. Wag yan. Dito tayo sa dilaw. Red. Sa RGB, ito yan. Pag may gusto kang specific na color, RGB lang. Refresh natin. Ayun, nakuha natin yung color na gusto natin. Ito yung comment lang para ma-notes lang natin na kung anong ginagawa natin dito. Hex color. Ito naman ay RGB color. Ano pa ba yung mga sinabi niya? RGB. Ang natagal na natin is name, hex, RGB. Next natin is RGBA. Ano bang pinagkaiba ni RGB sa RGBA? Ganyan lang siya. Lalagyan lang natin ng A. Lang, comment muna natin to kasi hindi siya pwedeng maraming nakaset na color. Hindi siya gagana. Pinakahuling color lang ang masusunod niya. RGBA is yung may last parameter tayo, which is ito yung opacity niya halimbawa 0.5, medyo mas malabo siya. Ito kung makikita nyo yung kulay niya ganyan, then pag nirefresh natin naging medyo blurred. Pag pinalabo pa natin, ang RGBA is from 0.0 to 1. Ganyan yung attributes niya, ay values niya. Yun, naging malabo no. Pag naging 1 natin, parang same lang siya ng RGB. Kasi ayan set natin sa for the sake of ano lang 0.5 lang yan. Ito yung opacity niya. Lalabo siya kung gaano nyo gusto makita yung text. Okay, next. Backgrounds. Sa backgrounds, images, repeat, position. Sa background color, ito yung background color ng text. Kung gusto niyo siyang baglagyan, background color. Background color, black. Magkakaroon na siya ng background na black. Ayun, background na black. Then, pag nilagay natin yung text, okay, next. Sa background color, images, repeat, position. Sa background color, black. Magkakaroon na siya ng background na black. Ayun, background na black. Then,
Sa mga position na yan, wag na muna yan. Okay, sa font style. Fonts, font family, font size, font weight, font style, Google Fonts. Ito na yun, yung na-topic na natin kanina pala. Ito, font style, italic. Ano ba yung font family? Font family. Font family. Ito yung mga suggestion niya. Sige, try natin tong Roman Times New Roman. Ang itsura niyang gawin muna nating white ang color niya. White. Color white. Ayan, okay. Zoom natin ng konti. Nagbago ba? Hindi siya nagbago. Font family. Baka yan yung default. Okay, font family. Hanap tayo ibang font family. Itong sans serif. Alisin natin to. Try natin. Ayun, nagbago yung mapapansin magkaiba sila ng font style. Font family ang tawag. Font size, font weight. Okay, try natin font size. Ito na yung sample natin kanina. Font size 48px. Zoom out lang natin. Okay. And then yung font weight. Font weight is try natin 800. Ayun, kumapal lang siya. Font weight. Ito yung bigat ng text. Refresh natin. Lumipis. Okay. Yun lang siya. Sa box model, margin, padding, border. Okay. This time, gawa na tayong bagong... Okay, hindi na. Dito na lang. Stick tayo dito sa isa. Box model, margin, padding, border. Ang margin is yung nasa labas ng element. Halimbawa, ito yung element natin. Ayan yung box nya. Yung margin is nasa labas. Sige. Sample natin. Margin. Size nya is 5px. 5%. Refresh natin. Ayun, no, nakita mo. 5% ang screen. Ang ibig sabihin yan. 5% ang screen. Margin from top to bottom. Paano kung gusto mo yung top to bottom lang, no? Next time na yan. Padding naman. Ang padding is yung nasa loob ng yung spacing sa loob ng element. Okay, padding, sabihin natin 5% lang. Ayun, makikita nyo, nagkaroon siya ng padding. Padding yung tawag dyan, yung parang margin sa loob ng element. Okay, padding. Border. Border, ito lang yan. Mayroon siyang border size. Sa mga table siya, kung maalala nyo, sa mga table siya na nag-a-apply. Wag na yan. Display, block, inline block. Hindi na mahalaga yan. Saka na yan. Position, static, relative, absolute, fixed, sticky. Dito naman nag-work yung mga position. Okay, sample natin position. Ang paano ba ito? Ang magandang example dyan yung sticky.
Sa sticky is kapag lagyan natin yung spacing. Sino nag-uusap ko? Wait lang ha, gawa tayo ng best example. Oh, yo. Okay, wag na muna tayo dyan. Ayaw nyo kumana eh. Ko alam mo bakit. Ang alam ko kasing sticky guys is kapag ka nag-scroll kayo, dapat maglalak siya dito eh. I don't know why. Sa Flexbox, justify content align, simple responsive design, media queries. Medyo malalalim na topic na to eh. Next time na natin i-topic yan. Alright, yun lang. Yun lang para sa CSS natin.